Suho, ibabalik ang alaala ni Mr. Choi, ni Lim Tae-gyu at Baek Yoon-ho kung saan mapapayak talaga sila ng sobra sa matinding sakripisyo na ginawa ni Jinwoo at magkakaroon na sila ng plano kung paano nila paghahandaan ng interim at magsisimula na din kumilos si Dong-soo para gumanti sa ating bida. Kaya naman magsimula na tayo sa chapter 54 up to chapter 56. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat. Let's go! Nagtataka si Mr. Woo kung bakit naalala niya ang memories nito sa nakaraang mundo at maaari daw na alam na ni Jinwoo ang mga mangyayari na iiwan niya ang kanilang mundo. Kaya naman para sa kanilang mundo na napupuno ng kaguluhan para sa darating na tigmaan at para kay Suho na lumalaban ng mag-isa ay gagawin niya ang dapat niyang gawin. Kaya naman muli niyang tinanong kung mapapatunayan daw ba ni Suho ang kanyang pagiging inosente at nang sasagot na sana si Suho ay biglang sumingit si Mr. Choi at sinabing hindi ito ang nararapat na lugar para sila ay mag-usap-usap. Si Suho daw kasi ang may history ng pagtakas at kahit umalis ito upang magligtas ng tao ay kailangan itong panagutan ng kanyang naging paggilos. Sa isip ni Chairman na gaya ng kanyang akala na si Mr. Choi ang magiging hadlang at muling wika ni Mr. Choi na niloko ni Suho ang lahat tungkol sa kanyang lakas, kasama ito sa mga raid tungkol sa mga insidente ng Star Powder at maaaring siya rin daw ang pumatay kay Lee Min-sung. Pahiyaw naman ni Lim Tae-gyu na gaya ng sinabi ni Mr. Choi ay kailangan nilang maaresto si Suho, habang sa isip ni Chairman Woo na tama naman ang sinabi ng dalawa pero alam niyang may rason si Suho sa kanyang mga naging pagkilos. Kahit na nga raw ba mawala ang lahat ng tiwala na kanyang nabuo ay kailangan niyang ipagtanggol ang bida at sinabi niya sa lahat na si Suho ang pinakamabilis na nakarating sa lugar na ito upang magligtas ng tao kung kaya't kalabisan kung aarestuhin agad nila ito dahil sa ganung dahilan. Sa isip ni Mr. Choi na matagal niya nang kilala ang Chairman pero ito ang unang pagkakataon na nagkamali ito sa kanyang desisyon at hindi raw ba nakikita nito na handa na si Lim Tae-gyu na makipaglaban sa kahit anong oras or may dahilan daw kaya ang Chairman para ipagtanggol nito si Suho. Biglang naglabas ng aura si Suho at sinabing hindi nila kailangang magtalo-talo dahil patutunayan niya na siya ay inosente pero medyo magiging violente siya ng kaunti habang pinipigilan naman siya ng Chairman sa kanyang binabalak. Sinabi naman ni Lim Tae-gyu na sa palagay daw ba ni Suho na hahayaan niya itong makatakas muli kung kaya't inatake niya agad ito ng pana kung saan tumama ito sa balikat ng bida na siyang pinag-alala ni Baek Yoon-ho. Sa pag-atras ni Suho ay nanlaki ang mata ni Lim Tae-gyu dahil natusok siya ng shadow ng bida at dito ay pinakita ang isang susi kung saan binuksan nito ang lahat ng alaala ni Lim Tae-gyu sa nakarang mundo. Napaluhod si Lim Tae-gyu sa mga sandaling ito na siyang pinag-alala nila Mr. Choi at Miho habang nasabi ni Bero na sinusubukan daw ba ni Suho na ibalik ang alaala ng lahat. Kung maibabalik daw ang memories ng mga hunter na kasama dati ng kanyang ama ay tiyak na makikinig ito sa kanya, sabay bigla itong nawala sa kanyang pwesto patungo kung nasaan si Mr. Choi dahil upang mangyari ang kanyang plano ay kailangang ding maibalik ang alaala ni Mr. Choi. Nagpakawala ng malaking apoy si Mr. Choi kung nasaan si Suho na siyang muling pinag-alala nila Baek Yoon-ho at nasabing hindi niya akalain na susugudin siya ng harapan ni Suho at tama daw ang sinabi ni Lim Tae-gyu na isang delikadong tao ang bida. Pero nagulat siya sa kanyang nakita dahil nagawang makalusot ni Suho sa malaking apoy na kanyang ginawa habang nakikiusap si Suho na sana ay umabot ang kanyang atake pero bigla din siyang sinipa nila Park Do-jin at Baek Miho. Makikitang seryoso na sila Miho at ang alien na pigilan si Suho at sa pagsuka ng dugo ng bida ay natulala si Mr. Choi dahil umabot din ang susi na magbubukas ng kanyang alaala at dito ay bumalik na nga sa kanya ang mga alaala sa nakaraang mundo. Napaluhod din si Mr. Choi sa mga sandaling ito na pinag-alala naman ni Baek Miho habang nasabi ni Suho na nagawa niya na ang dapat niyang gawin at kailangan na lamang niyang maghintay sa mga susunod na mangyayari. Sinugod agad ni Miho si Suho dahil sa sobrang galit pero bigla siyang napatigil dahil sa tanong ni Lim Tae-gyu kung ano ang kanyang naaalala at dito ay napaluha na siya dahil pakiramdam niya ito ang mga alaala na kanyang nakalimutan. Wika naman ni Mr. Choi na hindi siya makapaniwala na nakalimutan niya ang mga alaala na kanyang nakikita ngayon at maaari daw bang sabihin ni Suho kung ano ang ginawa nito sa kanila. Sa wakas daw ay mukhang makakapag-usap na sila ng maayos ngayon dahil ang nakita daw ng dalawa ay mga alaala nila bago pa man
ma-reset ang mundo. Ang kanilang mundo daw ay nakaranas ng reset upang makaranas ng kapayapaan bago pa man dumating ang matinding sakuna, at sagot ni Mr. Choi na may kinalaman daw ba ito kay Hunter Sung Jinwoo. Nakakabilib daw talaga si Mr. Choi dahil naisip agad nito na related ang mga nangyayari sa kanyang ama, at paliwanag ni Suho na hindi niya alam ang tungkol sa pagiging hunter ng kanyang ama, pero alam niya na pinapasa nito ng mag-isa ang lahat ng problema sa mundo. Habang nag-uusap daw sila ngayon ay kasalukuyang pinipigilan ni Jinwoo ang hukbo ng mga kalaban mula sa kalawakan, at kinakalaban naman niya ang mga alien na gustong sakupin ang kanilang mundo para makatulong sa kanyang ama. Sa isip ni Lim Tae-gyu na hindi ka panipaniwala ang sinasabi ni Suho, pero for some reasons ay naiintindihan niya ito, at naisip naman ni Mr. Choi na kung totoo ang lahat ng memories na kanyang nakita ay legit ang sinasabi ng bida. Wika naman ng chairman na totoo ang lahat ng sinabi ni Suho dahil kahit siya rin daw ay naalala ang nangyari sa nakarang mundo, at ito ang rason kung bakit nabuo niya agad ang Hunter Association pagkatapos mangyari ang matinding sakuna, kung kaya't mas mainam daw kung makikinig sila sa sasabihin ng bida. Pagkatapos noon ay sinabi ni Suho ang tungkol sa outer gods na Itarim, ang Apostol of Itarim na nasa kanilang mundo ngayon, at ang star powder na pinapakalat ng alien. Kung ganun daw pala ang halos lahat ng insidenteng nangyari ay may kinalaman dito ang Itarim, at kung ganun daw pala ang pagkamatay ni Lee Min-sung ay sila din ang may kagagawan. Tanong ni Chairman Woo kung bakit hindi agad ito sinabi ni Suho, at sagot ng bida na inakala niya kasi na magiging pabigat siya sa kanyang ama kapag nalaman ng alien ang kanyang pagkatao hanggat hindi pa siya lumalakas. Kung ganun daw pala ay katulad si Suho ng kanyang ama na kayang mag-level up, na kinagulat nila Mr. Choi at Lim Tae-gyu, at biglang lumapit sa kanya si Mr. Choi dahil alam daw ba ni Suho na dating parte ng Hunters Guild ang kanyang ina na tila ba gusto nitong i-recruit ang bida. Natuwa naman si Suho nang marinig niyang dati din palang hunter ang kanyang ina, habang si Lim Tae-gyu ay nagsimula ng tumalikod sa kanila, at naisip naman ng alien na base sa pagre-reveal ni Suho ng kanyang katauhan ay ina-assume nito na mas mabilis siyang lalakas kung ikukumpara sa kanya. Si Suho daw ay malaki ang gagampanan sa darating na malaking digmaan, kung kaya't kailangan na raw dumating ng susunod na fragment para mapigilan niya ang ating bida. Wika naman ni Baek Yunho na buti naman daw ay malinis na ang pangalan ni Suho pero wala siyang idea sa mga nangyayari, at sagot ni Suho na mas mainam kung titignan nila ang memories ng lahat sa nakaraang mundo, na siyang kinagulat malala talaga ng alien dahil maaaring mabuko na ang kanyang pagkatao. Hawak na ngayon ni Suho ang susi para buksan ang alaala ng iba, pero sagot ni Mio na hindi ba delikado ang kanilang gagawin dahil hindi ka panipaniwala daw ang sinasabi ng bida tungkol sa nakaraang mundo, pero sagot ni Yunho na siya ay nagtitiwala sa ating bida. Kaya naman sa pag-activate ng susi ay napaligiran siya ng anino, at wika ni Mio na sinasabi naman niyang mag-isip muna ang kanyang ama bago ito kumilos, pero biglang nanginig si Baek Yunho sabay napaluha dahil hindi niya akalain na magaan sa kanyang pakiramdam ang mga alaala na kanyang nakalimutan. Sa isip ni Park Do-ji na hindi maganda ang nangyayari dahil hindi niya inaasahan na na-reset pala ang mundong ito, at kapag hindi nag-react ang susi na hawak ni Suho sa kanya ay pwede siyang paginalaan na siya ay taga-ibang mundo. Ano daw kaya ang kanyang gagawin, o sisimulan niya na magkaroon ng digmaan gamit ang kanyang mga believers, pero napagtanto niya na kahit may libo-libo siyang mga believers ay hindi sapat ang kanyang kapangyarihan ngayon para labanan ng mga hunter. Pero biglang sinabi ni Mio na walang pumasok na alaala sa kanyang isip, habang si Suho ay nagtataka dahil dapat ay naalala daw ni Mio ang kanyang alaala, pero sagot ni Vero na maaaring may ibang tao din kagaya ni Mio ang walang alaala sa nakaraang mundo. Tanong ni Mio kung anong klaseng mahinang insekto daw ang nasa tabi ng bida, pero sagot ni Vero na pupunitin niya si Mio sa pagsabi nito na siya ay mahina. 20 taon na ang nakalipas simula nang ma-reset ang mundo at magkaroon ng kapayapaan, kaya naman pwede nilang sabihin na si Mio ay hindi pa pinapanganak sa nakaraang mundo. Biglang nagulat si Suho dahil biglang nakalapit sa kanya si Park Do-jin, at sinabi nito na kahit siya ay walang maalala sa nakaraang mundo. Pagkatapos ay tumalikod na ang alien, habang si Mio ay nagtataka kung bakit hindi pa siya pinapanganak sa nakaraang mundo, na hindi naman maipaliwanag ni Baek Yunho, so in short wala siyang jowa nun. Wika naman ni Chairman Woo na nakakabilib ang mga nangyayari dahil ito ang kapayapaan na pinili ni Jinwoo, kung saan madaming tao ang namumuhay ngayon na mapayapa, at nang makita ni Suho ang reaksyon ng lahat ay kanyang sinabi na kung sakali daw na umatake ang mga outer gods ay maaari bang ipahiram ng lahat ng kanilang kapangyarihan para ipagtanggol ang kanilang mundo. Sumunod ay binalita na ang resulta sa nangyaring prison break sa Jisan, kung saan halos lahat ng bilanggo ay nahuli na dahil sa mabilis na pagkilos ng Hunter Association, at ayon sa mga sibilyan na kung hindi raw nagpakita ang mga anino na hugis tao ay mas malaki sana ang pinsalang nangyari. Nakumpirma daw nila na ang mga shadow human ay isang skill na mula kay Suho na isang E-rank hunter, at ayon daw kay Suho ay nagkaroon
nagkaroon siya ng reawakening dahil sa nangyaring prison break. Sa pagsasakripisyo ni Suho para sa iba ay nagkaroon daw siya ng kapangyarihan para ipagtanggol ang karamihan, at habang nakikinig si Dongsu sa balita ay si Suho daw ang naging bayani para sa lahat. Tanong naman ni Suho kung ano ang peking balita na kanyang naririnig ngayon, at sagot ni Chairman Woo na ito ang kanilang sinabi sa mga reporter upang mas maging kapanipaniwala para sa lahat. Sagot naman ng bida na wala siyang intensyon na itago sa lahat ng kanyang pagkatao, pero sagot ni Mr. Choi na hindi naman siguro binabalak ni Suho na sabihin sa lahat na siya ay may kakayahan na mag-level up dahil tiyak na magkakaroon ng kaguluhan sapagkat i-judge daw si Suho ng lahat sa pagiging regular nito. Gaya daw ng tatlong layunin ni Suho na sinabi sa kanila na kailangan niya ng tulong upang mapabilis ang kanyang pagpapa-level up para makatulong na sa kanyang ama, at ang pangalawa ay kailangan magtipon-tipon ng mga hunter para maging handa sa pagsalakay ng Outer Gods, at ang pangatlo ay kailangan nilang patayin ang Apostol of Itarim. Pagkatapos niya raw magawa ang tatlong layunin na ito ay binabalak daw ni Suho na pumunta sa kanyang ama para tulungan ito sa pakikipaglaban. Kung nais daw matipon ni Suho ang lahat ng hunters sa mundo ay kailangan na maging maganda ang kanyang imahe sa publiko at mag-isip ng paraan para makuha ang puso ng karamihan. Sa isip ng bida na tama ang sinabi ni Mr. Choi dahil maraming factor ang kailangan niyang i-consider upang makamit niya ang kanyang layunin, kung kaya't kailangan niyang hiramin ang lakas ng iba, at kanyang sinabi na base sa pagbibigay ng payo ni Mr. Choi ay pwede niyang i-assume na tutulungan siya sa kanyang layunin. Wika naman ni Baek Yuno na si Suho daw ang apo ni Sang Il-wan at anak ni Jinwoo na siyang pag-asa ng lahat, at higit sa lahat ay napahanga daw siya nito dahil sa kanyang mga ginawa kung kaya tutulong siya sa ating bida. Wika naman ni Mr. Choi na kung kahit si Jinwoo ay nahihirapan na harapin ng Itarim at kahit hindi siya sigurado kung makakatulong ba talaga siya ay hindi niya hahayaan na mawasak ang kanilang mundo kung kaya susuporta daw ang kanyang guild sa plano ng bida. Sa isip ng chairman na nakumbinsi na ni Suho ang dalawang S-rank hunter ng kanilang bansa, at tanong naman ni Lim Tae-gyu na totoo ba na si Suho ang pumatay kay Lee Min-sung na kinagulat naman ni Baek Yun-ho. Sa pagsagot ng oo ni Suho ay muling tanong ni Lim Tae-gyu na ano ang nangyari sa appearance ni Lee Min-sung, at sagot ng bida na si Lee Min-sung ay sinaniba ng Apostol of Itarim, at tanong muli ni Lim Tae-gyu na bakit ito ay nahabol ng bida, at sagot naman ni Suho na nakumpirma niya na may relasyon ito sa Itarim kung kahit nais niyang makakuha ng impormasyon, at tanong muli ni Lim Tae-gyu kung bakit nakipagtulungan si Lee Min-sung sa Itarim, at sagot ni Suho na hindi niya alam ang dahilan. Sa isip ni Lim Tae-gyu na alam naman niyang walang kasalanan si Suho sa mga nangyari, pero hindi niya alam kung bakit nagtatanong siya ng ganito ngayon. Pero tanong ng bida kung napapaisip daw ba si Lim Tae-gyu kung ano ang mga huling sandali ni Lee Min-sung. Tumatawa daw si Lee Min-sung sa huli niyang mga sandali pero hindi niya alam kung bakit ito tumatawa, whether satisfied ito sa kanyang nagawa or empty ito dahil sinuko niya ang lahat. Kahit nakita niya raw na bitter ang pagtawang ginawa nito ay isa lang ang malinaw sa kanya, dahil sa huli ay hindi ito nawala sa kanyang sarili, at kahit ayaw niyang tanggapin ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya si Lee Min-sung. Napapuntong hininga si Lim Tae-gyu pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Suho, dahil gaya ng dati ay ganun talaga ang pagkatao ni Lee Min-sung kung kahit makikipagtulungan daw ang Reapers Guild sa ating bida. Natuwa naman ang chairman dahil nagtagumpay si Suho na mahikayat ang tatlong pinakamalaking guild sa bansa, at kahit hindi daw katulad ang bida ng kanyang ama ay may pagkakataon ito na nakikita niya si Jinwoo sa pagkatao ni Suho. Kaya naman hindi na siya makapaghintay na makita kung ano ang magagawa ni Suho sa laban na sinimulan ng kanyang ama, at sinabi naman ni Suho ang kanyang plano sa lahat simula ngayon na sobrang kinagulat naman nila, at nasabi ni Mr. Woo na mukhang ang desisyon ni Suho ay mag-ahatid ng malaking pagbabago para sa Hunter Association. Sumunod ay pinakita ang Shadow Dungeon kung saan muling nagsasanay ang bida sa ilalim ni Amot, at nasabi nito na noong una ay nahihirapan ang bida sa kanyang pagsasanay pero ngayon ay nagagawa niya na ito ng mag-isa. Sagot ni Suho na kung hindi niya ito gagawin ay parang bibigat ang kanyang katawan, habang sa isip ni Esil na malaki ang pinagbago ni Suho, hindi lamang sa mana at katawan kundi kung paano niya dalhin ang kanyang sarili. Nagpaalam na ang bida sa tatlo dahil marami pa siyang gagawin sa labas sapagkat kailangan niya daw i-clear ang lahat ng field type dungeon kung kahit magiging busy na siya simula ngayon. Sinabi niya kila Mr. Woo na upang mapigilan ang paggawa ng Star Powder ay kailangan nilang tanggalin ang lahat ng field type dungeon sa Korea, at kahit hindi sila sang-ayon noong una dahil magrereklamo ang ibang guild ay nagkaroon siya ng kondisyon para sila'y mapapayag. Kaya naman gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang magawa ang kanyang pangako, pero sagot ni Esil na hayaan daw siyang tumulong at tatawagin naman daw siguro sila ng bida, ngunit sagot ni Suho na tatawagin niya sila Esil kapag nangailangan siya ng tulong na sobra nilang kinalungkot. Ngayon ay narito sila sa isang D-rank field type dungeon at tanong ni Mio kung ano ba ang nasa isip ng kanyang ama dahil hindi
hindi nila akalain ay bibigay kay Suho ang ownership ng lahat ng Field-type dungeon, lalo na't malaki ang mawawala sa income ng bawat guild. Kaya naman kanyang tanong kung sino ba talaga ang bida dahil pinay-standby lang sila sa labas upang mabuo ang bilang na kailangan, pero sagot ni Gion mula sa Hunters Guild na interested siya sa ating bida. Hindi raw ba nakadiro si Mio na may hunter na kayang gawin ng lahat ng activity sa loob ng dungeon, pero sa isip ni Mio na hindi siya naniniwala na kaya itong gawin ng isang hunter, lalo na tungkol sa pagbabalik ng alaala ng kanyang ama sa nakaraang mundo. Sa isip ni Giho na malalaman nila kung totoo ba ang sinabi ni Mr. Choi na may hunter na kayang mag-level up, at isang pagyanig ang nangyari sa paligid pero wala pa daw isang oras mula nang pumasok ang bida. Dito ay pinakita na si Suho kasama ang kanyang mga shadow at mukha raw naghintay ang tatlo sa kanya ng matagal, pero nagawa niyang matalo ang boss ng mabilisan, ngunit natagalan siya sa paghahakot ng mga bato balani. Gusto pa daw niyang pumunta sa tatlong Field-type dungeon ngayong araw, habang hindi makapaniwala ang dalawa dahil nagawa ni Suho na i-clear ang isang D-rank dungeon ng ganong kabilis, kung kaya't kanilang tanong kung sino ba talaga ang ating bida. Pinakita naman ng apat kung saan tanong ni Mr. Choi kung tama ba ang kanilang naging pasya na ibigay kay Suho ang mga dungeon dahil sa damakmak ng mga materials at essence stone ang makukuha sa mga ito, pero sagot ni Baek Yuno na isang greedy talaga si Mr. Choi, ngunit wala raw silbi ang pera kung mawawasak naman ang kanilang mundo. Subalit hindi daw makapaniwala si Mr. Choi na ang Reapers Guild na siyang may pinakamaraming hawak na Field-type dungeon sa Korea ang unang papayag na ipaubaya na ito kay Suho, at sa palagay niya ito ang paraan ni Lim Tae-gyu para bumawi sa ating bida. Sagot ni Lim Tae-gyu na ayon kay Suho na ang mga factories ay na-discover sa mga Field-type dungeon, kung kaya't gagawin niya daw ang lahat para mawala ang star powder na iniwan ni Lee Min-sung. Pero tanong muli ni Mr. Choi na paano kapag ang mga kalaban nila sa kalawakan ay kasing lakas ng mga halimaw sa nakaraang mundo, at ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi ang mga monarch, dahil may magagawa daw ba sila laban sa mga ito. Naisip naman ni Baek Yuno kung saan dinaanan lamang siya ng dating Beast Monarch, pero biglang nagsalita si Mr. Wu na hindi ba aware ang tatlo na hindi nila maiwasan ng mga mangyayari kahit na gustuhin pa nila, pero magtiwala lamang daw sila dahil magagawa ito ni Suho. Sa isip ng chairman na marami ang tutol sa kanilang naging pasya, at nasabi naman ni Mr. Wu na ang mga walang alaala sa nakaraang mundo ay mahirap paniwalain na sila ay sasakupin ng mga kalaban mula sa kalawakan, kung kaya't mahirap daw hikayatin ng mga taong ito. Wika ni Mr. Wu na meron siyang naiisip na paraan upang mahikayat nila ang lahat, at ito ay kailangan ni Suho na maging isang national level hunter kagaya na lamang ni Thomas Andre, Liu Zigang ng China at Siddharth Bachchan ng India. Ang mga hunter daw na ito ay may lakas na katumbas ng isang bansa, at dahil sa kanilang kapangyarihan ay maraming hunter ang kanilang nahihikayat, at kapag naging national level hunter daw ang bida or mas malakas pa ay naniniwala siya na magagawa nila ang kanilang plano. Kaya naman sagot ni Suho na isang buwan lamang simula ngayon ang kanyang kailangan dahil magiging hunter siya na kayang manghikayat ng iba. Kaya naman wika ni Mr. Wu na ang kailangan nilang gawin ay mag-focus sa kanilang laban ngayon, dahil sa kanilang pagpasok ay narito ang ibang guildmaster ng ibang guild kung saan magkakaroon sila ng meeting at gagawin nila ito para sa paglakas ni Suho. Pinakita naman ng bida kung saan pinatay niya ang mga gagambang halimaw, ang mga hindi pangkaraniwang goblin at ang malaking alupihan dahil muli nilang na-clear ang isa pang dungeon. Tanong ni Gihon kay Miho kung gumagana ba ng maayos ang kanyang paningin, pero sagot ni Miho na yun dapat ang kanyang sasabihin dahil sa loob ng 2 araw ay nagawa ni Suho na i-clear ang 2 D-rank dungeon, 4 na C-rank dungeon at 2 B-rank dungeon. Ang nakakamangha pa raw doon ay ginawa lamang ito ni Suho ng mag-isa, at nararamdaman daw ni Gihon na tuwing makiklear ni Suho ang dungeon ay mas lalong lumalakas ang kanyang mana, kung kaya totoo daw pala na may hunter na kayang mag-level up. Sa isip ni Suho na ang metric sa pagsukat ng mana ay MP, at nararamdaman niya na mas madali niya nang gamitin ng Shadow Authority dahil sa pagtaas ng kanyang mana. Wika ni Beru na hayaan daw siyang ipagkumpara ang mana ni Suho sa bagong S-rank hunter na si Park Lojin, pero sagot ni Suho na hindi na kailangan pang gawin ito ni Beru dahil kahit siya mismo ay alam na ang kasagutan na mas mataas na ang kanyang mana kung ikukumpara dito. Nang makauwi si Suho sa kanilang bahay ay napansin niyang may kakaiba sa loob, at sa pagpapatuloy niya sa loob ay isang boses ang nagsabi na sayang naman daw dahil kung nagkataon na naunang dumating ang pamilya ni Suho ay paparanas niya ang kanyang naramdaman sa ating bida, at dito ay pinakita na si Wang Dongsu isang S-rank villain kung saan hinihintay niya talaga ang pagdating ng ating bida.